Ang pagbabalik ng ermitanyo. Hello mga ka-ermitanyo, na-miss ko kayo. Matagal tayong hindi nakapag-upload kaya babawi tayo. Sinabi ko na sa last video natin na nasira yung mga gamit natin. Kaya lang wala tayong pundo para mapagawa ulit. Ito naman, narito na naman tayo. Ang pagpapatuloy ng mutya ng langka na kwento ni Terso. Simulan na natin. Lumipas ang mga buwan. Nakasanayan na ni Terso ang gawain sa bahay ng tiyuhin niya. Hanggang sa isang araw, nagpaalam siya sa kanyang tiyuhin na mawala na muna siya ng 7 araw dahil uuwi siya sa kanilang lugar na mismong tinitirhan ng kanyang ina. Papalapit na kasi ang mahal na araw. Oras na yun ng pagkarga ng mga mutya at pagpapakain ng mga dasal ng gamit niya. Pinaplano niyang tunguhin ang iniwan nilang lugar noon na kilalang maraming nakatirang nilalang na merong mga karga at sa mga tagisan. Yun ang pinakahinihintay niyang araw. Araw ng Huwebes Santo, gawa ng merong magaganap na tagisan ng mga karga doon at duwelo ng iba't ibang nilalang. At hindi rin mawawala ang sabong doon, pero hindi yun ang pinupunta niya. Araw pa lang ng Martes, hinahanda na niya ang kailangan niyang mga gawin. Ang sabi niya sa sarili niya, balikan ang lugar na yon para subukan niya ang mga antingero doon. Gusto niyang isagad ang lakas ng karga niya upang mabawayan na rin ang mga antingerong tumalo sa kanya noon. Sakto namang naroon pa ang kubo nilang tinitirhan. Hindi pa ito nabubulok dahil gawa sa nipa ang bubong nito at mga solidong kahoy ang dingding nito. At ang kubong ito, malayo ito sa baryo na kanyang pupuntahan. Magamat isang baryo yon, maraming kalapit baryo ang ibang dumadayo doon. Medyo mga dayo pero talagang pugad yun ng mga nilalang na may iba't ibang karunungan. Hinahanda niya lahat sa kubo niya. Ang mga gagamitin niya sa duelo at tagisan na merong mga sumpa at konsagra. Lahat din ng mga gamit niya na pangkumbate espiritual o pisikal. Nakahanda na rin. Gawa ng mag-isa siyang tutungo doon. Hinihintay niya ang Huwebes Santo ng gabi at tutungo na siya doon. At habang hinihintay niya yon, ay ang pagpakukondisyon niya sa kanyang katawan. Dahil alam niya sa sarili niya na pagpatak ng mahal na araw, maraming manghihinang ibang gamit niya at maaaring madidihado pa siya sa mga duelo. Hanggang sa umabot na ang araw ng Huwebes Santo, pinili na niyang pumunta sa baryo. Pagdating niya doon, nakapagtatakang walang tagisan ng mga antingero ang naganap. Dati halos taon-taon yung nangyayari. Ang meron doon, sabong. Kaya ang nangyari, bumalik siya sa kubo niya at babalik mamayang 9:00 ng gabi. Hindi naman kasi sabong ang pinupunta niya. Pagsapit ng gabi, kaagad na siyang bumalik doon. Ramdam na ramdam kaagad niya ang kakaibang simoy ng hangin. Pakiramdam niya, mga dayo yun sa lugar na nanggagaling sa kung saang lupalop na lugar. Paikot-ikot lang ang mga taong yon na para bang hinahanap nila kung sino man ang hahamon sa kanila.
Pero maiging pinaigting ni Terso ang kanyang sarili sa pagbabantay dahil mahirap na makampante. Dalawa kasi ang pwedeng pagpilian niya. Sumali sa tagisan ng mga antingero o labanan ng mga bunggaitang naghamon ng duelo o di kaya mga gabunan. Umupo siya noon sa pinakasentro ng lugar. Doon kasi siya maghihintay kung sino ang makakalaban niya. Masyado kasi siyang tiwala sa bago niyang mutya. Ganyan lang siguro ang mga antingero, di ba? Na may malakas na gamit. At palaging sinusukat ang lakas nito para mas lalong magising. Sa kanila kasi, tuwing mahal na araw, merong subukan talaga ng mga gamit. Umusog na si Terso sa lugar para pakiramdaman ang bawat taong naroon. Ang sabi ni Terso, kitang-kita niya sa mga anino ng mga nilalang doon, nagabay ng mga dumalo doon. Hindi mapaliwanag ang mga itsura noon. Talagang nakakatakot. Kung mahina ang loob mo tapos pupunta ka doon, malamang sa malamang, mapatakbo ka sa takot. Sa ilang minutong lumipas, nakita niya ang ibang mga tao doon na parang wala sa mga sarili nila. Nakangangalang ang mga ito habang nakatingin sa langit. Napapansin din niyang umalis na ang mga taong dumalo sa sabong kaninang tanghali. At ang naiwan doon, alam ni Terso na yon ang sasali sa duelo at tagisan. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga pag-uusal. Hindi lang nanggagaling sa isang tao ang mga boses na yon. Para ba itong grupo? Medyo naalarma na itong si Terso at alam niyang meron ng hahamon sa kanya. Gawa ng yung mutya ng langka niya, umiinit tapos nagpapawis na. Hanggang sa may lumapit sa kanya na isang lalaki na matipuno ang katawan at mahaba din ang buhok. Paglapit nito sa kanya, inabot nito ang kamay sa kanya na para bang may hinihingi. At nang hindi niya maunawaan, nagsalita siya ng, "Ano po yun, Manong? Ano pong hinihingi ninyo?" Nang sabihin niya yon, sumagot naman ang lalaki ng, "Yung 2 bayong mo, ibigay mo sa akin." "Bakit naman ho?" Sagot niya. "Hindi ka ba sasali sa tagisan? Lahat ng makikilahok dito, kailangang may dalang alay." Wika nito, kaya ibinigay niya ang bayong na naglalaman ng tandang na dapat kinabukasan niya ilalaban. Pag-alis ng lalaki, dala ang bayong, ay tinitigan niya ito ng napakaigi. Ilang minuto din siyang nakiramdam sa paligid at nawala na yung mga tunog sa paligid. Tapos napakatahimik na akala mo walang tao. Ito na, nagsisilabasan na sila. Wika niya sa kanyang sarili. At pumasok na siya sa isang hugis bilog na merong mga taong nakatayo na merong belo, upang makita rin niya ang mga nagtatagisan ng mga karga. At paglapit niya sa mga taong naroon, para siyang giniginaw o naiinitan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kaya nagpakawala na siya ng bakod at poder bago siya lumapit sa mga nagtatagisan.
Subalit kahit nagpuder na siya, ganon pa rin ang nararamdaman niya. Nagawa nitong baklasin sa katawan niya ang mga puder niya. Ibig sabihin, malalakas ang mga nilalang ng kung sinong tumumbok sa kanya at maaaring siya ang natipuhan nito. Ang natitira niyang gamit na lamang niyang buhay ay ang mutya ng tubig, mutya ng sampalok, at mutya ng langka. Dahil yung iba, natutulog na. Ang gusto niyang mangyari, subukan ang mga karga niya. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siya sa mga oras na yon. Hindi niya alam kung lalabas ba siya sa subukan na yon o ipagpatuloy na lang ang kanyang nasimulan. Kahit nilalamig siya, tagaktak yung pawis niya. Nakaramdam na rin siya ng kaba na hindi niya naramdaman niya noon. Hanggang sa meron siyang nasagi na isang matanda sa paglalakad niya. Meron itong pulang tilang nakatali sa kanyang ulo. Lumingon ito sa kanya at napaatras siya dahil iba ang kulay ng mga mata nito, na para bang sa pusa. Medyo dilaw. Walang ano-ano. Ay hinila yung damit niya sa likod. "Hoy, bakit nandito ka? Alam mo ba kung ano ang sinasalihan mo?" Wika nito. Tapos, binitawan siya. Naglakad lang itong si Terso, papalayo sa matanda. Makalipas ang mga minuto, nakarinig na naman siya ng animoy mga dasal na hindi niya mawari kung anong dasal iyon. Tapos, nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Sabayan pa ng merong animoy humahalinghing na kabayo sa kanilang paligid. Alam niyang may mga tikbalang rin sa lugar, kaya panay ang tingin niya sa paligid. Baka mamaya kasi merong bigla na lang susunggab sa kanya na hindi niya nakita. Maya-maya pa, may nakita siyang isang taong may kabayo ang ulo na tumatakbo sa labas papunta sa kagubatan. At nakita niyang ginintuan ang mga buhok nito. Nang makita ito ng ibang antingero, hinabol nila ito ng hinabol at sinundan sa kagubatan. Sa isip-isip nitong si Terso, ano kaya kung lalabas na lang siya sa tagisan, tapos habulin niya yung tikbalang? Bagong mutya na naman yun. Pero laking gulat niya nang may biglang humila sa kanya. Paglingon niya, nakita niya yung lalaking nakaitim na merong kapa sa likod na palagi niyang nakikita noon. Pero nakangisi itong nakatingin sa kanya. Sapakin na sana niya ito. Kaso meron itong itinuro. Siyempre napalingon siya. Paglingon niya sa mga anterong nakikilaw, wala na ito doon. Kahit ni isa sa mga ito, wala na sa kinaroroonan niya. Yun pala, lumayo ang mga ito sa kanya dahil alam ng mga itong siya ang pakay ng mga malalakas na mga nilalang na hindi kahanay ng mga tao. Paglingon niya sa kabilang banda, meron siyang nakitang malalaking taong naglalakad, pero gawa sa mga bato ang katawan nito. Meron din siyang naririnig na tunog na parang nagkikiskisang mga bato. Tapos mabagal itong naglakad
palampas sa kanya. Tumingin naman ito sa kanya. Ngunit parang di naman siya pinapansin. Dire-diretso lang ang paglakad nito. Yun lang ang unang bisis na makakita ng ganong nilalang si Terso. Yan na. Nakalampas na sila sa kinaroroonan ko. Ang tindi nito. Anong mga nilalang yan? Wika niya tapos. Tumingin siya sa direksyon na pinanggagalingan ng mga yon. Pero laking gulat niya dahil merong nakatingin sa kanya. Teka, anong nilalang na naman to? Nakatitig lang siya sa akin. Bakit mayroon itong pakpak sa likod? Ito na ba ang sinasabing gabunan nila? Naku naman oh, bakit may gabunan dito? Diba, tagisan lang ito ng mga karga? Wika niya sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, meron itong bato-batong katawan at may katawan ng isang tao. Kaso nga lang, parang sa unggoy yung ulo at pagmumukha nito. Meron ding namumulang mga mata at nagsisilabasang pangil. Meron din itong matatalas na mga daliri na parang sa bakal ang tigas. Ang ipinagtataka nga lang niya, bakit takot sa nilalang na ito yung mga nakikilahok sa tagisan? Ah, tama. Ito yata ang gustong ituro ng matanda. Wika na naman niya sa kanyang sarili. Pero mas napaukaw ang atensyon niya doon sa mga batong hugis tao na naglalakad. Pansin ni Terso sa mga gabunan. Kalmado lang ito, na para bang inaabangan lang ang gagawin niya. Hoy! Kung narito kayo para subukan ako, pues hindi lang ako nag-isa rito. Kung tutuusin, kaya namin kayong pulbusin dito ngayon din. Wika niya sa nilalang pero hindi ito sumasagot. At mas lalong sumasama ang titig nito sa kanya. Sinilip-silip niya ang nasa likuran ng nilalang na yon. At doon niya nakita yung mga duwending kanyang pinaglalaroan noon. Yung binabato-bato niya. Ilang minuto pa ang lumipas. May mga naglalakad sa likod ng mga gabunan. Nakasuot ito ng purong itim. Pero ang pagmumukha, hindi mukha ng mga tao. Dahil wala itong mga ilong at walang kilay. At yung mga bibig nito, pabalang ang hugis. Hanggang noo ang bibig nito. Naku naman, may mga demonyo pa. Pero kung talagang demonyo ang mga ito, dapat umiinit na ang mutsako ng sampalok. Wika niya sa kanyang sarili. Okay mga kaermitanyo, ito na naman ang ating panibagong video. Pero karugtong pa rin. Inaabot din tayo ng 3 linggo sa pag-aantay sa pinagawa nating gamit. At mga kaermitanyo, para makabawi tayo, i-like nyo naman tong video at sana sa susunod huwag kayong mag-skip ng ads para makabawi tayo. At sa mga magpa-shoutout, i-comment nyo sa baba ang iyong mga pangalan. Yun lang. Maraming salamat.